Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulunod po namin yung pagkikilaan sa Manila University. Ngayon ay ikalawang linggo ng Advento. Mas ngayon po tayo. Ngayon ay ikalawang linggo ng Advento. Mas ngayon po tayo. Tayo po'y sumamba, tayo mag-alay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumanin niyo ang Panginoon. Opo, ikalawang linggo na ng Advento, ang Panginoon ay paparating. Siya sana'y matanggap ng bawat isa sa atin. At napakaganda na tayo dito sa Edsa Shrine ay merong kaugalian na tuwing unang linggo ay sinasariwa natin ang sakramento ng binyag na ating tinanggap, kung saan tayo'y hinugasan sa tubig upang ang Panginoon ay matanggap. Kaya itong ating ngayong pagbibisik ng tubig ay angkop na angkop sa diwa ng Adbyento. At sa Ebanghelyo mamaya, maririnig natin yung paghuhugas, pagbibinyag ni Juan sa Ilog Jordan upang ang bayan ng Diyos ihanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, sa tubig kami po'y iyong nilinis sa sakramento
ng iyong pagmamahal. Ngayon po sa aming pag-abang sa pagdating ni Kristong mahal mo, kami rin ay linising muli, manatiling malinis, maging malinis upang sa Kanya'y makatanggap. Basbasan mo po itong tubig upang ito'y maging kasangkapan ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. At kami lahat na mawisikan, tanggapin ang iyong awa, ang iyong biyaya, at kaming lahat ay makibahagi sa dakilang pagmamahal ng pagdating ng aming tagapagligtas. Ito po'y hinihiling namin sa ngalan mo at ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Awitin natin kaintig ang pananawagan, Panginoon, kaawaan mo kami. Awang kaya ng mapangyarihang Diyos, patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at tayo'y patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panunuksa at isuot mo ang walang hanggang kahilingan ng Diyos. Ibalbal mo ang kanyang kapatiran at ituto mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaan, bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makagiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagawalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian, nawari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming wagang punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kalingan. Ang salita ng Diyos.
Nalingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyari kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasaya lang ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay nakila noong higit. Nakila ang masasabi, pambihirang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasan. Kung paano minulan yung mga iyong bati, sa sariling maya namin kami po naibalik. Silang mga nabugin, lalagtanim na may luha. Hayaan mo na magaling, masasaya at natutuwa. Yung mga nagsihayo nala'y bilbid na nanangis, kaya awit na may dala, nalayanin pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito ay inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan ninyo sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng magbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo.
sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarca sa Abilinia. Si Anas at Caiaphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lampa, tibagin bawat burol at bundok, tuwirin daang liko-liko, patagin daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga ginigilig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin, Panginoon Jesus. Kung noong unang linggo ng Adbyento, kasama sa Ebanghelyo ang paglalarawan ng kagimbal-gimbal na katapusan nitong mundo. Gayunpaman, bahagi yung kasunod, yung pagdating ng anak ng tao sa alapaap, tigib ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ngayon naman, mga ginigili ko, sa ikalawang linggo ng Adbyento, sa atin ay unti-unti nang hinihimay upang linawin ano ba ang dapat na mangyari, na sa halip na tayo'y mag-aksaya ng panahon sa takot sa tinatawag na katapusan, ang mahalagay ituon ng sarili sa dumarating, sapagkat ang pagdating ni Hudyat ng bagong kapanahunan, ng bagong kaayusan, ang simula ng ating kaligtasan. At upang ito ay maging madali, maging maluag,
Sabihin na natin upang ang pagdating niya ay maging mabilis at maayos. Tayong nangangailangan, tayong naghihintay, tayong ililigtas. Dapat gawin natin naman ang tayo lamang ang makagagawa. Ano nga ito? Ihanda ang daraanan niya papunta sa atin. Anong napakalinaw na paglalarawan? Ano yung balakid? Ano yung nagpapabagal? Ano yung dahilan kung bakit siya ay hindi makarating? Sino yung hindi niya marating? Sa buhay ng mga ito, napakaraming liko-liko. Para yung traffic natin, napakarami na pakubako, napakarami na sagabal, napakaraming pumipigil, napakaraming kontra. Iyan ang mga burol na dapat patagin. Iyan ang mga lambak na dapat tambakan. Iyan yung mga liko-liko, pakubako, iayos na kailangan. Kaya nga, sino yung naging larawan sa atin ang nararapat mangyari? Si Juan. Si Juan Bautista ang tinatawag natin. Napansin ba ninyo ang mga ginigili ko? Siya ang unang naging naghahanda. Siya rin ang naging katulong maghanda ng kanyang kapwa. Dalawang bagay. Handa siya, naghahanda siya ng kapwa. Bakit ba sinabi pa 15 taon ang paghahari ng Emperador Tiberio sa Roma? Tetrarca noon si Herodes, gobernador si Poncio Pilato. Alam niyo kung bakit binanggit ang lahat ng iyan ni San Lucas? Para bigyan din. Nang dumating ang salita ng Diyos, ito ba'y dumating doon sa mga nag-ahari, sa mga nasa pamahalaan? Ito ba'y dumating doon sa mga nasa palasyo? Sino noon ang mga punong saserdote? Si Anas at Caiphas. Bakit binanggit? Ang salita ba ng Diyos ay dumating sa templo doon sa mga saserdote? Hindi. Saan at kanino dumating ang salita ng Diyos? Sa isang Juan. Nasaan siya? Sa ilang. Ano ginagawa doon? Nagninilay na nanalangin. Siya ang naghahanap na ang Diyos ay kanyang makaniit. Yun ang dahilan kung bakit ang sino man ay pupunta sa ilang upang doon ay makapag one-on-one, upang doon ay tutuhanin sarili buos, iwan ang lahat yung nakagugulo at sa kanya'y dumating ang salita. Mga kapatid, anong ganda kung ngayong panahon ng Adbyento sa atin din dumating ang salita. Ngunit kanino darating ang salita? Doon sa mga naghihintay, doon sa pinapawing lahat, yung makaaabala, itinatabi, yung mga sagabal, itinutuon ang sarili. Natanggapin ang salita ng Diyos. Kaya ano ang pananawagin? Si Juan tinanggap niya ang salita, kumilos kagad para tulungan ang iba na makapaghanda rin at makatanggap. Kaya nilibot niya ang buong magkabilang panig ng Ilog Jordan. At doon, naging signature niya, naging legacy ni Juan. Kaya nga naging tawag sa kanya sa archaic English Baptist. Pero yung salitang Baptist ngayon, tumutukoy sa grupo ng mga Protestante. Kaya ano ang mas eksaktong pagtawag? John the Baptizer. The man who went around baptizing. Kaya sa aking mga sulating Tagalog, ang tawag ko sa kanya, si Juan na tagahugas. Sapagat iyon ang kanyang ginawa, iyon ang kanyang layunin, iyon ang kanyang ipinahayag. Kayong lahat, tayong lahat, marumi, madungis, kinakailangang hugasan. Halikayo
huhugasan ko kayo doon sa ilog, sa tubig ng Jordan. Kaya kanina, sinabi ko, anong ganda yung gawin natin dito sa Exodus Shrine every first Sunday, the sprinkling with water in remembrance of our holy baptism. Noon, nung tayo binyagan, tayo rin ay hinugasan mula sa kasalanang mana upang mapabilang sa bayan ng Diyos. Ang ginagawa natin dito sa shrine ay paalaala, lahat tayo umpisa sa akin, kinakailangang naglilinis, kinakailangang nagtitika, kinakailangang inaamin ang mga pagkukulang, pagmamalabis. Bakit? Upang maging handa. Siya'y paparating. Siya ba'y aking pipigilin sapagkat kung ano-ano ang aking pinagkakabalahanan? Napakaganda mga ginigili na sa isang linggo sa kapistahan ng ating mahal na ina sa Martes, umpisa na ng Year of Mercy, taon ng habag. At ano ang pananawagan ni Pope Francis? Bakit ba niya idiniklara na magkaroon tayo ng Year of Mercy, Extraordinary Jubilee? Siya'y nananawagan ang daigdig natin kahit anong araw, kahit saan. Suicide bombing, pagpatay doon, shooting. Dito sa Pilipinas, palagi na yung riding in tandem. Ang tandem na yan, palaging may pinapatay. Kristiyanong bansa, korupsyon, pagpapabayat, pagkamanhid sa pangailangan ng bayan. Tayo ba ay tumatanggap ng salita? Ano ang isang para kay Pope Francis kailangan? Siya na parito sa atin. Ano ang kanyang tema? Mercy and compassion. Siya na parito para mapuntahan lamang ang mga taga-Tacloban. Ipakita, ipahayag, ipadama ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pakikiramay. Sabi ngayon niya, lahat ng Katoliko sa buong mundo, taon, umpisa 8 ng Disyembre 2015 hanggang November 20, 2016, lahat tayo kumilos, mabuhay sa paggawa ng spiritual and corporal works of mercy. Sino yung matatanda na hindi nyo dinadalaw? Sino yung kamag-anak ninyong matagal na ninyong kinalimutan? Bakit? Sapagkat kayo nagraramot, ayaw ninyong abutan. Ilan dito yung nasisiraan ng pagkain sa rep? Sapagkat hindi sumasagi sa ating isipan, hindi ko naman maubos, bakit hindi ko ibigay? Napakaraming walang makain. Sino sa atin, Year of the Poor, nagbigay ng ilang ukay-ukay? Ganun ba? Tama na ba yon? Sabi ni Pope Francis, tutuhanin natin. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, yung aking kalendaryo sa Ephesus, nakalarawan doon. Sino yung nangangailangan ng ating kagandang loob at habag? Matatandang pari. Makikita ninyo sino yung mga kasamahan ninyo, katulad ninyo, mga nagbo-volunteer sa aking Ephesus para puntahan yung mga pari na wala nang nakakaalaala. Tumanda sila, naglilingkod, may sakit na sila. Iyon ang dahilan kung bakit pumili ako ng mga pictures, inilagay ko sa kalendaryo para ipaalaala buong taon, Year of Mercy. Sino yung pari na sa inyo'y nagbinyag, nagkasal? Alam ba niyo kung buhay pa? Kung nasaan? Sino yung kababayan ninyo, classmate ninyo? Ngunit, hindi lang pare, sino yung, kayo ba may teachers pang buhay? Nung kayo elementary? Nabati na ba ninyo?
Ano yung mga kabutihan na naghihintay na gawin natin? Gawin natin. Na ikaw ay matutong makinig sapagkat yung kasamahan mo ay may problema. O yung dati mong gawin, ay naku, wala akong pake. Ako ay maraming problema. Huwag mo akong sabihan ang problema mo. Ano ang mercy? Tulungan mo siya. Makinig ka man lamang. Baka kinakailangan lamang niyang ilabas, ibuhos. Sino sa atin na pwedeng magpaliwanag sa batang maliliit? Isa yung work of mercy yun, spiritual. Yung pananampalataya ay paliwanag. Who will take the little time to be there for someone else? Iyon, mga kapatid. Kaya yung may gusto na bumili ng aking kalendaryo, meron ding newsletter, mabasa ninyo kung ano yung ginagawa namin. Iyon ang aming ministry. Mercy and love, compassion for the elderly and sick Filipino diocesan priests. Ngunit, umpisa lang yun. I-extend ninyo, i-apply ninyo, sino yung para naman sa inyo. Bakit sa kapistahan ni Maria? Alam mo nyo, the conception is the first cosmic mercy of God. Si Maria'y imakulada sapagat ang Diyos nagdalang habag sa sangkatauhan. Pinili itong babaeng ito, inilayo sa lahat ng kasalanan upang sa kanya'y magsimula ang alin, yung daang tunay na tuwid upang dumating ang tagapagligtas. Kay Maria'y walang kasalanan, kaya't si Jesus sa kanyang puso tinanggap, sa kanyang sinapupunan ipinaglihim, at mula sa kanyang pagmamahal, ito ang iniluwal upang maging tagapagligtas nating lahat. Ang habag at kagandahang loob ng Diyos kay Maria ay nagsimula pagdating ng November 20, 2016. Christ the King. Masabi sana ng bawat isa, Christ is my King, the King of mercy, because I am a missionary of mercy. I am an agent of compassion. I live the year doing good, loving others, being there in the example of Christ who came to give us life, to serve and not to be served. Mary, Mother, our patroness, please pray for all of us that the program of Pope Francis, the Holy Year of Mercy, may bear fruit in all of us. Amen.
Lagi naman natin maibigay ang tamang mga gawain sa paghahanda upang ang Panginoon ay ating matanggap. Hilingin natin ang kanyang tulong dito. Ating sabihin, Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa simbahan at mga namumuno rito, gaya ni Juan Bautista, matagumpay gawa nilang maihanda ang mga puso ng mga tao sa magsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa lahat ng napaiwara sa kanilang buhay, nawa, tingin nila ang panawagan ni Juan na sila'y magsisi sa adventong ito at magkamit ng bunga ng tapat na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa nag-aakalang nakaaangat sila sa iba, nawa, magamit nila ang kanilang talino sa pagtulong sa mahihina, alang-alang sa diwa ng paglilingkod at pakikiisa sa kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa mga taong natatangay ng pagkabuhi, kapusukan at kasakiman, nawa, alang-alang sa diwa ng Adbyento, manuntun sila sa landas tungo sa katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa mga may HIV/AIDS, nawa, patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Sa mga nasa panganib na magkaroon ng HIV dahil sa pamumuhay na di ayon sa turo ni Kristo, mapagtantunawa nila na ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay ligpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga pangalipin at mapagdinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa ating lahat, nawa, matulungan tayo ng taon ng Eucharistia at ng pamilya na pahalagahan ng Eucharistia sa ating buhay at sa pagkakatibay ng ating pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Nainig natin panalangin ang ating mga pansaling kahilingan. Panginoong Diyos, tibayan mo po ang aming kalooban sa paghahanda namin upang ang matuwid na landas na tatakin ng iyong anak ay maging katangian ng aming pagkatao. Punuin mo po kami sa aming pangangailangan ng iyong lakas at tulong upang ang malasakit at habag sa kapwa ay manatiling totoo, malalim. Kami nawa sa aming mga pamilya ay laging tumanggap sa kanluan ng Eucharistia, ng iyong biyaya at ng iyong pagmamahal sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon.
sa Panginoon na para sa atin ay darating, ay maging kalulugon sa Diyos Amang Makakari. Ama, kalugdan mo po sana ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming amang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga pong marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang isinugo mo upang matupad ng iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makapamisan siya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang itampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang panapanabik ay inaasahan po namin makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang umpay sa kalamitan, kami po dito sa Exas Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, hinati iyon. Ibinigay sa kaniyang mga kaibigan at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang mapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubugos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdaman natin ang pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami
sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pinagpapasalamat dahil kami yung minarapat, magtipon, manalangin, mag-alay sa iyong harap. Isinasamo namin na kami tatanggap sa katawan ng dugo ni Kristo yung pagpalaing lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ang iyong Santa Iglesia ang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami lahat sa pag-ibig at pananampalataya, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid namin nahimlayan ng pag-asa ng sinimuling mo bubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paginabatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, maipagdiwang nawa namin lagi ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang mga pangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sana lahat ng tao may panahong sumamba sa Panginoong Diyos. Ngunit tiyakin natin ang ating sarili, tanggapin natin sa banal na Eucharistia ang Panginoon upang siya ating maging lakas at sigla sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa awang gawa. Awitin natin ang mga namin. Pagbibigayan, kagalakan sa aming mga tahanan, sa aming mga pinapasukan, sa aming pong sambayanan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan, samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo, aming manunubos. Sa
Pagkawasan tingnan mo po yung pananampalataya mo sa Iglesia. Pagkaloogan mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nagahari, magpasawalan hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kinikinig, tanggapin natin lahat ang biyaya ng Diyos. Ipakita natin, ginagawa natin ang magagawa, nagmamahalan, nagsisikap, magpahingan po tayo. narito na siya. Tatanggapin na natin ngayon na ang mahabagin, ang puno ng kawang-gawa para sa taong makasalanan. Siya'y ating tanggapin, siya'y ating tularan, ating wikain. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nililikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsunod po lahat ng amin sa iyo ang panalangin para sa kagalimaan. Panginoon, sa panahon ng mga kailangan, ay humingi kami ng tulong bunga ng aming pagkamulat sa nagbabagang pagkawasak ng kapaligiran ng pinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaman ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganan ang kabutihan, katahuran, pagmamahal at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong niyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigay, sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung ngunit pa po ang pagkamakasarili, itulong niyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, ang mabuting balita. Turuan po kami kumalinga sa halip ng kalinain, maglingkod sa halip ng paglingkuran. Huwag po sana kami magkaroon ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahipilutan niyo kami ulit katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo po tayo. Yung pong kalendaryo na pinanggit ko, Immaculada Concepcion, simula ng taon ng babag. At doon sa February 13, halimbawa na, yung Ephesus Lapay. Alam ninyo, taon-taon, itong EDSA Shrine kasama ng Greenbelt ang nag-i-sponsor para sa matatandang pari sa kanilang pagtitipon sa Villa San Miguel. Iyon po ang isang halimbawa ng corporal mercy. Kaya bahagi dito sa kalendaryo ng pagmamahal at kawagawa, ito ang papel mismo ng EDSA Shrine taon-taon. At ngayon pa lamang gusto ko pasalamat yung ginagawa ninyo na meron kayong mga vitamina at kung ano-ano na tinitipon para sa ating mga retirado at may sakit ng pari. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo, hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ama, kahabagan mo po kami, turuan mo kami na kami ay matutong panatutan ng isa't isa, maging maawain sa halip na maging malupit, maging malambot sa kawagawa sa halip na magmatigas at maging manhid. At ito po sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating maawaing Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinagpala tayo, humayo kayo, ikalat sa iba ang pagmamahal ng Ama. Salamat sa Diyos.